Ayan, bago tayo magsimula sa ating panibagong talakayan, syempre tayo muna ay mananalangin. Okay, Jaime, pangunahan mong ating panalangin. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Espiritu Santo, Ama Amen. namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po Bigyan mo kami po ng kami ngayon ngayon ng ng aming aming kakanin sa kakanin sa araw-araw. araw-araw at Patawarin mo kami rin mo sa kami aming sa mga aming sala mga sala para ng para pagpapatawad namin sa tawad namin sa nagkakasala sa amin. pagkakasala sa amin. At huwag mo At kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, magandang umaga, grade 8. Magandang umaga din po, ma'am. Okay, good morning, grade 8. O, handa na ba sa panibagong talakayan? O, thumbs up nga kung handa na sa panibagong talakayan. Handa na po. Okay, mahusay. O yan. Pero bago tayo magtalakayan, meron muna ako sa inyong ipapabasang hugot line. Alam niyo yung hugot line? Apo. Okay, ito yung hugot line ko na ipapabasa sa inyo. Okay, birthday girl, Winter, ikaw ang bumasa ng ating hugot line. Lahat ng problema may solusyon. Kung sa tingin mo walang solusyon, wag mo na lang problemahin. O yan. Salamat, Winter. O yan, naniniwala ba kayo sa kasabihan na iyan na inyong binasa na Winter? Naniniwala kayo, sabi, lahat ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, o kung wala sa tingin mong solusyon, wag mo na lang problemahin. Sinong naniniwala sa kasabihan na yan? Taas kamay. Luis. Bakit ka Luis naniniwala sa kasabihang yan? Kasi po ma'am, lahat po talaga ng problema may solusyon para mawala. Oo nga naman, 'di ba? Lahat naman ng problema kaya nga nagkakaroon ng problema, syempre meron din naman itong solusyon. O ikaw, Owen, sa iyong palagay may mga problema kayang walang solusyon? Wala po. Kasi hindi naman po kasi yung ibibigay sa atin ni God kung walang solusyon. O Hindi yun, natin napakagaling ni Owen. Nga naman, hindi na nga naman ito ibibigay sa atin ng Panginoon kung ito nga naman ay walang o walang solusyon. O yan, sa tingin ninyo, kapag kayo ba ay nagkakaroon ng problema, ano ba yung karaniwang hakbang na inyong ginagawa sa paglutas sa problema? O yung gustong sumagot, taas kamay. Ulitin ko yung tanong. Pag kayo ay nagkaroon ng suliranin o problema, ano ba yung karaniwang hakbang na inyong ginagawa? Okay? Ikaw, Danica? Sa iyong karanasan, Danica, ano yung unang hakbang na ginagawa mo sa paglutas ng problema? Iniintindi ko po muna yung problema bago gumawa ng solusyon. O yun, galing ni Danica. Marunong dapat tayong umintindi. O, sino pa ang may karagdagang sagot? O, sige, Owen. Ma'am, ba't ako na naman? O, naka-raise hand ka. Ano yung unang ginagawa mo pag meron kang problema? Ano yung hakbang na ginagawa? Madami, ma'am. Kumakain, nililibang ko sarili ko, naisip ng solusyon, kinakausap ko yung mga friends ko, ganun, family. Mahusay. Owen, syempre, sa paglutas ng problema, hindi naman kailangan na ikaw palagi ang mamumroblema. Syempre, dapat humingi ka rin ng payo mula sa ibang tao. Gaya ng ginawa ni Owen, kinakausap ang pamilya para pag may problema, sama-sama nyo itong masusolusyonan. Ayan, mahusay dahil nasagot ang aking mga tanong. Ang ating aaralin ngayong araw ay
patungkol sa pananaliksik. O, yung ginawa ninyo kanina, yung hugot line, may kinalaman yun sa ating tatalakayin na patungkol sa pananaliksik. Ano bang meron sa pananaliksik? Ano bang ginagawa dito? Bakit tayo nananaliksik? Upang ano, Winter? Hahanap po. O yan, mahusay, Winter. Kaya daw tayo nananaliksik para makahanap ng solusyon sa isang problema. O, bago yan, alamin muna natin ang ating tatlong layunin. O, unang layunin, makikibasa, Nashwa. Natutukoy ang mga hakbang sa paggagawa ng pananaliksik. Ayan. Pangalawang layunin, makikibasa, Carl. Naisasaalang-alang ang mga hakbang sa paggawa ng maayos na pananaliksik. Ayan. Salamat, Carl. At huling layunin, makikibasa, CJ. Naipaliliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik. Ayan. Salamat. Yan ang ating magiging layunin na kinakailangan nyong makamit pagkatapos ng ating talakayan. O, para sa inyo, ano nga ba ulit pag sinabi natin na pananaliksik? Para sa inyo, sa tingin mo, Megan, sa sarili mong opinion, ano ba ang pananaliksik? Ang paghahanap po ng mga sagot para pong pagre-research. Mahusay, Megan. Tama si Megan. Ang pananaliksik ay paghanap nga naman o paggagagad o paghahanap ng solusyon sa isang problema. Sa English nga, yan nga yung research. O yan, ito ba yung karagdagang kahulugan ng pananaliksik? Makikibasa, Jaime. Ito ay isang makaagham na pagsisiyasat o proseso ng pag-aaral ng isang tiyak na fenomena, ideya, konsepto, isyu at mga bagay na kinakailangan bigyang linaw at patunay. O yan, salamat Jaime. O yan nga ang pananaliksik. Gaya ng sinabi ni Megan, ang pananaliksik ay pagsisiyasat sa mga solusyon para masolusyonan ang isang problema o ang isang bagay na gusto mong mabigyan ng linaw. O kumbaga, sa panahon natin ngayon, bawat paglipas ng panahon, mayroong mga problema. Kaya naman nagkakaroon ng pananaliksik para yung mga problema ay mabigyan natin ng karampatang solusyon. O yan, ito pa yung karagdagan. Sabi dyan, hindi basta-basta ang gawain ang pananaliksik at hindi na isasagawa sa mabilisang pamamaraan. Dahil kinakailangan mo itong kinakailangan mong mangalap ng mga impormasyon upang masagot ang iyong suliraning pinag-isipan. Ibig sabihin, grade 8, ang pananaliksik, hindi yan basta-basta. Hindi basta-basta nakakita ka ng solusyon, ay ayan na agad ang ilalagay mong solusyon. Sa pananaliksik, kinakailangan na yung mga solusyon na gagawin mo ay sisiyasatin mo, susuriin mong mabuti kung karapat-dapat. Kasi ang pananaliksik o ang paglutas ng suliranin sa pananaliksik, sistematiko. Ano ba class pag sinabi natin na sistematiko? Pag sinabi nating sistematiko, ano yun? Yun ay may tamang pagkakasunod-sunod. May proseso ang pananaliksik. Hindi yan basta-basta. Sabi dyan, makikibasa nga ako, Teya.
Ayon sa mga Ayon sa mga bantog ng mga mananaliksik, ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-aaral na nangangailangan ng iba yung pagsisikap upang makakuha ng mga datos at impormasyong makakasagot o makakalutas sa mga tanong at suliranin. Salamat, Thea. O yan ha, ulitin. Napakaraming mga sikat na mga mananaliksik ang nagsasabi nga na ang pananaliksik ay sistematiko. Ano nga ulit pag sinabing sistematiko? Yung sinabi ko kanina. Ito ay, ano Danica, yung sinabi ko kanina patungkol sa sistematiko. Parang may pagkakasunod-sunod po. Mahusay. Danica, pag sinabing sistematiko, may pagkakasunod-sunod, may proseso. At sabi, hindi basta-basta ang pagkuha ng mga impormasyon sa pananaliksik. Bago ka magsama ng impormasyon sa gagawin mong pananaliksik, sisiguraduhin mo na dapat ang bawat impormasyon ay tama. Para nang sa gayon, mas kapani-paniwala. Naintindihan, grade 8. Dako na tayo sa layunin ng pananaliksik. Bakit ba nagkaroon ng pananaliksik? Ano ba ang layunin nito? Alamin na natin. Pero bago yan, merong kayong makikita mamaya na ilang layunin ng pananaliksik. Pero ito yung pinakapangunahing layunin. Tandaan to ha, pangunahing layunin. Ano nga CJ ang pangunahing layunin? Makikibasa. Tandaan ang pangunahing layunin nito ay ang pangangalaga at pagpapabuti ng buhay ng tao. Ayan, salamat CJ. Yan daw ha ang pangunahing layunin ng pananaliksik. Hindi lang basta masolusyonan ng isang problema. Gayon din para makatulong sa ating mga tao. Kasi 'di ba, bawat isa sa atin may mga problema. Kaya nga ang ginawa ang pananaliksik para tayo ay matulungan sa ating mga suliranin at mga problemang iniisip. Yan ha, tandaan ang pangunahing layunin ng pananaliksik para matulungan tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito ang mga layunin ng pananaliksik. Makikibasa ako ng una, Christine. Nagbibigay ng pagkakataong makatuklas ng mga impormasyon at datos. Ayan, salamat Christine. Yan yung una ha. Siyempre, kaya ginawa nga ang pananaliksik para makatuklas ng mga impormasyon, mga datos, mga tunay na impormasyon na susolusyon sa isang suliranin. Ayan, sunod na layunin, pangalawa, makikibasa, Luis. Nagdaragdag ng panibagong interpretasyon ng mga dating ideya o kaisipan. Ayan. Nagdadagdag ng panibagong interpretasyon sa dating ideya. Ibig sabihin, sabi ko nga kanina, bawat paglipas ng panahon, may problema. Bawat problema, syempre, gagawa nila ng pananaliksik. 'Di ba sa makabagong panahon, syempre, marami na ang lumipas na mga problema. Ang pananaliksik ay nagdaragdag o mas pinapapaganda ang isang solusyon. Halimbawa, nagkaroon ng problema. Mas nakatutulong ang pananaliksik para yung dati ng problema o dating problemang nakalipas na ay pwede pang balikan at magawa ng solusyon. Yan, kaya nakatutulong ang pananaliksik para solusyonan ang napakatagal ng problema o mga nakalipas ng suliranin. Pangatlong layunin makikibasa, Drew. Nagdaragdag ng panibagong interpretasyon ang mga dating ideya o kaisipan. Number 3 na tayo, Drew. Napatutunayang tanggap-tanggap at
makatotohanan ng ideya, interpretasyon, palagay o pahayag. Pahayag. O yan. Sa pananaliksik nga, gaya kanina, dapat ang mga impormasyon ay tama. Ibig sabihin, sa layunin ng pananaliksik na ipahayag ang mga tunay na ideya, mga totoong impormasyon sa mga mambabasa. Yan ang layunin ng pananaliksik. Ipaalam sa ating mga mambabasa ang mga totoong impormasyon. Mga impormasyong hindi gawa lamang, kundi totoo. At pang-apat na layunin ng pananaliksik, nagbibigay linaw sa isang pinagtatalunang issue. O yan ang layunin, o yan ang apat na layunin ng pananaliksik. O sunod na tayo ang mga katangian ng pananaliksik. Meron tayong 4. O yung unang katangian ng pananaliksik, makikibasa, Audrey. Mamalin po. Yung objetibo. Objetibo. Ang pananaliksik ay walang kinikilingang batas. Batay ito sa mga interpretasyon sa maingat na paghahanay, pagtataya at pagsusuri ng mga datos. Ayan. Salamat, Audrey. Sabi dyan, batay ito sa interpretasyong maingat na paghahanay at pagtataya. Ibig sabihin, ang katanging objetibo, ang isang pananaliksik, hindi lang basta-basta sa opinyon ng tao binabase. Kundi binabase ito sa mga impormasyong hinimay-himay. Ano ba pag sinabing nating impormasyong hinimay-himay? Mga impormasyong piling-pili. O yung mga impormasyong wasto, tama, hindi yung basta-basta opinion ang ilalagay natin sa pananaliksik. O pangalawang katangian, makikibasa, Danica. Logical. Ang pananaliksik ay batay sa angkop at sistematikong pamamaraan at prinsipyo. Kinakailangan ang makatuwirang pag-aaral ng mga proseso upang mahalaw ang katanggap-tanggap na conclusion. O yan. Thank you, Danica. Ano ba ulit pag sinabi natin class na sistematikong pamamaraan? Ha, sistematikong pamamaraan? O Winter, ano nga ulit pag sinabi nating sistematikong pamamaraan? Logical. Pagpoproseso po. Pagpoproseso, sistematikong pamamaraan o logical, ito nga yung may kanyang proseso. Gaya na sinabi ni Winter, may proseso o step-by-step process ang ginagawa. Ha, ang pananaliksik hindi basta-basta, kundi sistematiko. May kanyang prosesong sinusunod para mas maging maganda ang kalalabasan. O ano bang ikagaganda pagka sistematiko ang isang pananaliksik? Ha, pag may proseso ang isang pananaliksik, anong naitutulong nito, Jarby? Ulit ka po ng tanong. O Jarby, pagka ang isang pananaliksik may proseso, anong maidudulot nito? Di ko po alam. Ha, magiging? Magiging? O ano, Danica? Help mo si Jarby. Magiging madali na po yung iyong pananaliksik. O yun, mahusay, Danica. Mahusay. Siyempre, pag ang isang pananaliksik may proseso, mas magiging maganda ang daloy at magiging mas madali para sa iyo na kumalap pa ng marami pang impormasyon na idadagdag mo sa iyong pananaliksik. Kaya maganda na sistematiko o logical ang iyong gagawing pananaliksik. O pang-apat, makikibasa, Jarby, yung empirical.
Empirical, ang pananaliksik ay batay sa tiyak na karanasan o pagmamasid ng isang mananaliksik. Nakabatay ang koleksyon ng mga datos sa mga praktikal na karanasan na walang kinalaman sa siyentipikong kaalam o teorya. Ayan, salamat Jerby. O, sa empirical, tatandaan nyo lang, datos na nakabatay sa karanasan. O yan. Ibig sabihin, empirical, pwede kang maghalaw o kaya naman ay kumuha ng mga impormasyong galing sa tunay na karanasan ng mga tao. O sa pananaliksik, paano ba tayo kumuha ng mga tunay na karanasan? Ano yung mga paraan na pwede nating gawin? O pasagutan para makuha yung kanilang mga tunay na karanasan. Ano dapat natin gawin? Tayo ay, ano yung letter S? Tayo ay survey. O, 'di ba sa pamagitan ng pag-survey, ano yung mga pwede nating makalap? Owen, ano yung pwede ano ba yung naitutulong pag tayo ay magsa-survey? Sa tulong ng pag-survey, o yan. Dagdag information po. O, mahusay, Owen. Sa pamagitan ng pag-survey, nakakakuha tayo ng karagdagan pang-impormasyon na hango nga sa tunay na karanasan. O, ano pang karagdagang answer mo, Winter? Nakakakuha po tayo ng iba't ibang opinion. O, mahusay, Winter. Nakakakuha nga naman tayo ng iba't iba pang opinion. Maganda kasi na kumuha din tayo ng opinion at karanasan galing sa ating mga respondente bago tayo gumawa ng isang pananaliksik. At panghuling katangian, critical, makikibasa, Lawrence. Ang pananaliksik ay nagpapakita ng maingat at tamang paghatol ang mga resulta na maaaring makabuluhan o di makabuluhan ay nangangailangan ng makumpiyensang pagpapahulugan at pagpapaliwanag. Ayan, salamat Lawrence. O, kaya nga siya tinawag na critical. Ibig sabihin, pag critical, yung mga impormasyon na idadagdag mo sa iyong pananaliksik, dapat maingat, critical na hahatulin muna kung ito ba ay karapat-dapat. Hindi maaari na nakakuha tayo ng datos na ilalagay agad natin sa ating pananaliksik. Dapat critical muna na tatayain kung ito ba ay tama o wastong-wasto. Para nga naman, tama ang impormasyong makukuha ng ating mga mambabasa. O, yun lang yung 4 na katangian ng pananaliksik. O, ito yung mga hakbang sa pagbuo ng pagsasaliksik o pananaliksik. O, makikibasa ako, Nashwa, nung 8 hakbang. Pagbuo ng balangkas, paghahanda ng pansamantalang bibliography, pagsulat ng manuskrito, pagsulat ng burador, paghahanda ng winestong balangkas, paglilimita ng paksa, pagre-revisa, at pagpili ng paksa. O, yan yung mga hakbang. O, salamat, Nashwa. Yan yung 8 hakbang para makagawa tayo ng isang pagsasaliksik. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pagsasaliksik, hindi basta-basta.
Yan ay sistematiko, gaya ng makikita nyo. Yan ang pagkakasunod-sunod ng mga dapat munang gawin bago tayo makabuo ng pananaliksik. O una muna, dun tayo sa pagpili ng paksa. O, makikibasa ako ng pagpili ng paksa, Althea. Pinakasentro. Wala kang audio, Althea. O, number 1, sabi, pinakasentro ng ideya ang anumang paksa. Sabi, ito ay ang puso ng anumang katha at masasabing ito ang kumokontrol sa takbo ng sulatin. O ano ba sa tingin nyo ang kahalagahan ng paksa? Bakit mahalaga na mayroon paksa bago sumulat? O, mag-answer din yung iba, wag mahiyang mag-answer. O, Joshua. Sa tingin mo, Joshua, anong kahalagahan ng paksa? Bakit palaging dapat may paksa muna? Nakakaalam po natin kung ano yung dapat talaga nating kunin at yung konektado po talaga sa mga kukunin natin. O yun, mahusay, Joshua. Mahalaga na nga naman na may paksa kasi nga kung walang paksa, wala tayong mabubuong isang sulatin. Mahusay, Joshua. O sabi, may ilang mga mungkahi sa pagpili ng paksang tatalakayin. Una, dapat kawili-wili at makabuluhan. Dapat ang pipiliin yung paksa ay maganda, hindi yung nakaka-boring. Dapat yung talagang kapupulutan ng aral. Pangalawa, may malilikom na sapat na datos at sanggunian. Dapat yung pipiliin yung paksa, wag yung sobrang hirap. O gaya nga, minsan ang sinasabi ng matatanda, wag kang kukuha ng bato na ipupukpok mo sa iyong ulo. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng kasabihang sinabi ni ma'am? Ibig sabihin nun, wag mong pahirapan ang iyong sarili. Pumili ka ng paksa na madaling gawan ng solusyon. Madaling kuhanan ng datos. Pipili paksa, madali. Wag yung sobrang hirap. O C, umaayon sa kagustuhan at interes. Ibig sabihin, dapat ay napapanahon ang mga problema o ang mga impormasyon at paksa na iyong gagawin. O yan yung tatlong mungkahi para makapili kayo ng isang magandang paksa. Nakakasunod pa grade 8? Thumbs up nga muna kung nakakasunod pa. Okay, very good. Next na tayo. Paglilimita ng paksa. Makikibasa ako, Joshua. Sa isang pananaliksik, mahalagang bigyan ng limitasyon ang paksang pipiliin upang hindi ito masyadong malawak. Sa paglilimita ng paksa, gawing batayan ang panahon o oras na gugulin sa pag-aaral, edad at kasarian ng magiging respondente, grupong kinabibilangan at perspektiba. Ayan, salamat Joshua. Ano ba class pag sinabi natin na may limitasyon? Ano yung pag sinabi nating limitasyon? Ano yun? Ano yung salitang limitasyon? Jarby, sa iyong opinion, ano ba pag sinabi natin na may limitasyon? Ma'am, iisip lang po ako. Wait lang. Pag may limitasyon, ito ay? May boundaries po. May, ganun.
Boundaries Tama. baga. May boundaries o mayroong hangganan. Tama, Jarby. Sa pagpili ng paksa, dapat may hangganan, may limitasyon. Hindi lahat sasakupin. Dapat kung ano lang yung paksa mo, kung ano lang yung layunin mo, yun lang yung gagawin mo sa iyong paksang napili. Dapat daw isaalang-alang mo rin ang edad ng magiging respondente mo na sasagot sa iyong pananaliksik. May limitasyon dapat, may hangganan kung kailan ka magsisimula sa pananaliksik at kung hanggang kailan matatapos ang iyong pananaliksik. Yun yung paglilimita sa paksa. Dapat may limitasyon. O pangatlong hakbang, makikibasa. Megan. Paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Ang bibliografiya O talasalang ganian. Talasalanggunian ay talaan ng iba't ibang sanggunian tulad ng aklat, artikulo, periodiko, magazine o mga links mula sa internet. Ito ay maayos sa pagtatala ng lahat ng maaaring gamit na sanggunian, maaaring aklat, magazine, periodiko o mga nakaraang aralin. Ito ay nasa huling bahagi ngunit nasa sa unang Ayan, salamat Megan. Yan ang paghahanda ng bibliography. Kung mapapansin nyo, saan ba yung banda matatagpuan ng bibliography? Saang banda ng libro? Unahan ba o likodan?